Sa buhay ng tao, may mga oras na kailangang tanggapin anuman ang hamong ibabato nito sa atin. 6 na buhay na binawi ng isang malagim na trahedya. Isang buhay na nadugtungan sa kabutihang loob ng mapagmahal na anak. At 2 buhay na naging makulay dahil sa takot at lagim. Magandang gabi, ako po si Rhea Santos. Ngayong gabi alamin natin ang 2 buhay na nagbago sa mga kamay ng ibang tao. At 2 tauhan ng horror films na sumikat sa pananakot at paghahasik ng lagim. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Bawat tao may natatagong kwento. Gusto mo bang marinig? Gusto mo bang masilip? Mga tunay na kwento. Kwentong mula sa puso. Iba't ibang damdamin. Ang kanilang tunay na buhay. Noong 1993, 6 na tao ang walang awang pinaslang sa tinaguriang Antipolo Massacre. Makalipas ang 18 taon, balikan natin ang mapait na mga pangyayari at alamin ang mga iniwang alaala sa mga kamag-anak na naulila. Gabi ng December 2, 1993. Binasag ng mga sigawan ang katahimikan sa Sitio Pulasisi, Antipolo, Rizal. Pero sa takot at pangamba ng mga residente, walang naglakas loob na alamin ang nangyayari. Kinabukasan, 6 na bangkay ang tumambad sa bahay ng pamilya Masagka. Duguan at tadtad ng mga tama ng bolo ang katawan ng mga namatay. 5 yun nasa loob ng bahay, 1 yun nasa labas, yung si Winnie Masagka. Lahat sila, mostly ang tama, tinaga. Iba kasi may taga, may saksak. Kumpare Rolando, kumusta? Kinilala ang mga biktima na sina Winifredo Winnie Masagka, ang may-ari ng bahay. Ang mga bisita niyang sina Emeteria Avendaño, ang kinakasama nitong si Rolando Garcia at anak na si Jovelyn Garcia, Hermogenes de la Cruz at kinakasamang si Emilia Engracia. Tanging may bahay ni Winnie na si Cecilia Masagka at ang 3 nilang anak ang nakaligtas sa karumal-dumal na krimen. Miyerkules, December 1, galing sila sa dayo sa kaintanang piyesta. Tapos doon sila tumuloy ng Miyerkules. Tapos doon nakitulog kina Hermogenes saka kina Emilia. Kaibigan kasi ni Emeteria yun eh. Mula noon, ang Sitio Pulasisi, kinatakutan at pinangilagan maging ng mga taong naninirahan doon. Nasyak kami, natakot kami. Tapos ang pamilya namin, sinisip na namin. Lalo na malilit ang mga anak ko na. Siyempre, massacre. Baka mamaya magharumentado kung sino-sino na lang. Kaya yun ang kinatakot namin. Hindi mo sukat akalain na ganun lang pala kung kumatay ang mga tao ng kapwa nila. Ang idinidiing pangunahing suspect ay ang grupo na kung tawagin ay 7 Brothers. Kilalang mga magnanakaw raw at hired killer sa Antipolo. Nadakip si Edgar Buenviaje, ang itinuturong di umano'y leader ng 7 Brothers. Nakatulong siya ng habang buhay na pagkakabilanggo, pero ang 6 na iba pang suspect hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. Pinagkaguluhan sa media at ng publiko ang tinaguriang Antipolo Massacre. Lumutang si Cecilia Masagka, pero iba ang naging testimonya nito hinggil sa kaso. Ang mister daw niyang si Winnie ang salarin. Di umano, sinapian ito ng masamang espiritu at isa-isang pinagpapatay ang 5 biktima sa kanagpatiwakal. Dahil sa kontrobersya sa tunay na nangyari, naging mainit ang pagsubaybay ng publiko sa kaso. Katunayan, isinapelikula pa nga ito noong 1994. Ang Antipolo Massacre, The Cecilia Masagka Story na pinagbidahan ni Cesar Montano na gumanap bilang si Winnie. Inula ng batikos at pinitisyon noon ang nasabing pelikula, lalo na ng mga taga-Antipolo. Taliwas daw ito sa totoong nangyari. Matapos ang 18 taon, binalikan namin ang kwento ng Antipolo Massacre. Isang maliit na sityo ang Kulasisi sa Barangay San Luis sa Antipolo, Rizal.
Halos 1 oras lang ang biyahe mula sa Maynila. Pero animoy probinsyang malayo sa Kabiasnan, ni hindi pa sementado ang marami sa mga kalsada dito. Dito ko nakaharap si Mang Rudy, di niya tunay na pangalan. Isa sa mga dating opisyalis ng sitio na agad rumisponde sa lugar ng krimen. Tatay, base po sa inyong nasaksihan at narinig ng mga panahong iyon, paano ho nag-umpisa itong Antipolo Massacre? Kagawad po ako sa lugar na yun at bago hanggang dito. Ibig sabihin, nasakop ko po yung lugar na yun. Kung kaya, sa hindi ko po inaasahan nga na yung pala yan aksidente ng pagnakaw, inabutan ko si Mang Leo, nakagapos po doon sa puno ng kahoy. Ginapos nung magdanakaw. Ngayon, nung abutan ko yung asawa niya at nagkakaingay na yung asawa niya, tinanong ko kung anong nangyari. Ang sabi nung ninakaw daw yung blower nila. Sino ang nagnakaw? Ang tanong ko, si Edgar Buenviaje. Habang papalayo raw si Edgar Buenviaje, kasama ang grupo nitong 7 Brothers, bit-bit ang ninakaw na panggapas ng palay. Nasalubong sila ni Hermogenes de la Cruz, isa sa mga bisita noon sa bahay ni Winnie na napatay din sa krimen. Pinagbantaan daw itong wag magsusumbong. Pero si Hermogenes agad na dumiretso sa barangay. Pinuntahan ko po, kinausap ko. Ang sabi niya, nangako lang po siya. Ang sabi niya, sige, Sino ho ang ibabalik ko. pinuntahan niyo? Yung mismong kumuha. Si Edgardo Buenviaje. Kilala niyo na ho siya? Kilala ko po yan. Kilala... Ubab ko sila, pababayang ko pa. Bicol po yun. Alright, so kinausap niyo ho siya. Kinausap. Paano niyo ho sinabi sa kanya? Sabi ko, Edgar, ang sabi ni Mang Leon sa akin, ibalik mo na lang daw at nakilala ka nga ni Menes. Ibalik mo na lang yung motor, wala nang maraming tanongan pa. Nangako lang, oo. Oo daw. Pero ilang oras lang daw matapos ang nasabing pag-uusap, naganap na ang madugong masakit. Si Winnie, bukod daw sa mga tama ng bolos sa kamay, may sugat din sa noo na tila tama raw ng martilyo. Nakakasindak po at nakakarimarim na kasi yung isa nga, yung bisita, yung asawa, nagkalat dun sa yung bitukan niya. Yung naman pong bata, yung anak nung isa, nung bisita, tinaga naman dito, labas itong mata ng bata. 3 buwan matapos ang insidente, Marso 1994, lumutang ang nagangalang Ruben Bernas. Siya raw ang saksi sa naganap na krimen. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, ang grupo raw ni Edgar Buenviaje ang siya raw nasa likod ng pagpatay. Sir Danny, ano ho ang nagbunsod sa pagkakaaresto ni Edgardo Buenviaje? Nung lumutang yung witness na hindi Ruben Bernas po, nagbigay ng statement pa sa headquarters na may mga suspect na binigyan niya ng pangalan. At si Edgardo Buenviaje lang po ang nakonvict? Opo, sentensyado po. Pinangalanan ni Ruben ang 2 sa 7 suspect. Tanging si Edgar lang ang nadakip na nakakulong hanggang ngayon sa Muntinlupa. Pero ang isa pang ikinagulat ng mga residente ay ang pagdidiin ni Cecilia kay Winnie bilang nag-iisang gumawa ng pagpatay. Si Aling Salud, di niya tunay na pangalan, asawa ng dati ring opisyal ng barangay na nag-imbestiga sa kaso noon. Hawak daw niya ang original na suicide note ni Winnie na maaaring magsabi na si Winnie nga ang maaaring gumawa ng nasabing krimen. May yung time na yun daw, si Winnie, parang palagi natutulala, palagi kasi ito nga, nalaman niya na ito si Cecilia, may connection doon sa, yung pangalan Tony, ng 7 Brothers. Pero matapos maipalabas ang pelikulang base sa kwento ni Cecilia, hindi na ito nakita pang muli sa Antipolo. Dito rin sa probinsya ng Rizal, natagpuan namin ang mga iniwang mahal sa buhay ng isa sa mga naging biktima na si Emeteria Avendaño. Bukod sa ang babait naman itong mga pinatay, matatanda, pwede naman takutin kung ba't ginanumpa. So, anong nangyari, nilakad, katulong yung mga magulang nung napatay para magkaroon sila ng demanda. At yung kaso, tinyaga namin. Ang anak ni Emeteria na nooy 14 pa lang na maganap ang krimen. Tila nawalan daw ng direksyon ang buhay nang mapaslang ang kanyang ina. Yan, mahirap.
hirap ang walang nanay. Yun, napabarkada. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. High school lang. Isinama ni Mang Rudy ang aming team sa lugar na pinangyarihan ng krimen. 1 kilometro ang layo mula sa sentro ng sitio. Diyan nakatayo ang bahay nung pinangyarihan ng krimen dito. Bagamat maraming taon na ang nakararaan ng maganap ang masaker, nakatatak na raw ang pangyayaring ito sa kanyang isipan. Kayo ho ba meron pa hong pag-aalinlangan, meron pa hong medyo nababagabag pa rin ho ba kayo sa kaligtasan niyo hanggang ngayon? Hindi po din ako natatakot sa kanila dahil unang-una, mga kriminal sila. Ako, tahimik na tao, basta ako, hindi ako makalimot sa Diyos, yun ang pong kaligtasan ko. Kung susumahin, 6,000 piso lang daw ang halaga noon ng panggapas ng palay na siyang ugat ng krimen. Pero maraming buhay at pangarap ang naging kabayaran. Siyempre, matagal na yun, 1993. Nakalaala pa rin namin, tsaka pinagpe-pray namin. Isa lang kasi nahuli, yung iba at large. At large, pinagpe-pray namin na mahuli din yung iba.